sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Prangkahan. Prangkahan. Mabilis. Matapang. Walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Good morning. Good morning, Pilipinas. Good morning, Western Visayas, Banwait Kalibo, Probinsya Itaklan. Maayad-ayad nga agahon kinyo tanan. San mang sulok sa aklan. Pinakikinggan. Kapag may aksyon, ang banda nakatutok agad. Nagapangalagad na ang Miyerkules nga edisyon sa programa Prangkahan 2nd Edition. Pizza 20 na kita sa bulan sang Agosto dagon 2025. Ang atong nga pagpangibitar sa tanan nga mga aklanon siin ka man nga bahin sang kalibutan sa pagpakigbahin na sa karon nga edisyon sa pagpangalagad Prangkahan 2nd Edition. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Sa gihapon ako ang inyo kasimanwa Carlo Padilla, Asturias. Isa ka oras kag tunga kita nga mga inupdanay sa kahanginan sa pagtalakay sa mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon para sa impormasyon sang tanan nga mga aklanon nga nagasalig sa aton pagpangalaga. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Ano mga dalag ko nga mga balita nga tutukan sa banwa diri sa aton pagpalayag? Ginapakomento sang Korte Suprema ang mga respondents sa rayang ginfile nga petition banwa ni Attorney Romulo Macalintal nga ginahinyo sa Korte Suprema nga ibasura ang ginaprubahan nga layis ang presidente sang Pilipinas angot sa pagpostpone sang barangay kag SK election. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ti ang nagaserbe nga mga respondent sa rayang nasambit nga petisyon ang Senado, ang Kamara de Representante, kag subong man si Executive Secretary Lucas Bersamin. Tikinahanglan sila maghatag sang ila komento agud sa sina masugura na sang
Korte Suprema nga himayon ang pila sa mga importante nga detalye sa petisyon nga ginfile ni Attorney Romulo Macalintal. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Sa pihak nga bahin, ginrelieve ang nagaserbing nga acting chief of police ang Batan PNP pagkatapos nga ginreklamo imaw sang pagpanakit sa Aklan Provincial Police Office. Ini may kaangtanan sa kinagamo nga nagluntad sa Barangay Angas sa Banwa Itbatan. Samtang ginapatigayon ang bispera sang kapiestahan, may binayli nga ginpatigayon kag nangin imbitado rayang barangay kapitan sang Barangay Manop sa Banwa Itbatan. Kaibahan sang kapitan ang iya unga nga biktima sang pagpanakit. Maluwas nga ginsakit imaw sang pipila ka mga taga-barangay Angas. Ginasugid man nga ang chief of police ang Banwa Itbatan, ginsakit man rayang nasambit nga biktima. Diri sa atong pagpangalagad, sugilanunan tani para sa impormasyon nyo. San mang sulok sa Aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Sa pihak nga bahin, may ara nga hacking incident nga nagluntad sa Barangay Kamiligan sa Banwa Itbatan. Ang imbulbado na naman sa duyong nasambit nga paglabanay, rayang mag-ingmanghod nga mga abayon. Purbida. Kagahapon sa aton programa, ginsugilanunan taman ang natabo nga paglinabanay sa Barangay San Jose sa Ibahay. Mag-imbanghod man ang mga imbulbado. San mang sulok sa Aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Ang Energy FM nagbiripika sang sining nasambit nga balita pagkatapos nga may nagpanawag sa aton nga may ara nga hacking incident nga nagluntad sa Kamaligan, Batan. So nagpanawag ang Energy FM sa Batan PNP para i-verify ang report. Pero ang siling sang Batan PNP matulutawhay. Kapinatyanay na sa lugar nyo, matawhay lang gihapon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ibalontang kompleto nga detalye sini sa aton nga mga patrol nga nag-usisa may kaangtanan sining nasambit nga hitabo. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. May ara man nga 73 anyos, lola, nagreklamo sa Altabas PNP bangod gani sang pagpanakit nga ginhimo sa iya sang iya kaugalingon nga apo. Sus Mariosep. Gamaga ang uyahon ni lola kag halos hindi na makita ni lola ang palibot kay man puro black eye ang iya sini nga mga mata. May mga lastro sa pila ka parte sang iya kalawasan. Inimo siya pansimbag sang apo niya, Banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Tagaan ko kamo ideya may kaangtanan sini nga balita. Oras sa Pilipinas, alas 5:41. Ang nagaserbi nga Municipal Agriculturist sang Banwa Itkalibo nga si Yuriel Las Piñas
Nagpabutiyag nga mga 30% sa mga mangunguma sa Kalibo ang naapektuhan sa water shortage. Way kuno pagsuplayi sang tubig sang National Irrigation Administration ang mga talamnan ulumhan sa Kalibo. Nga muning nangin rason kung nga madamo sa mga mangunguma ang nahalitan. Tigi na obserbahan pa sang natungdan nga municipal agriculturist. Base kung madamo pa sa mga mangunguma ang magpalapit sa ila kag magreklamo. Kaya daw sa nagaplano sila nga magdeklarar sang state of calamity, may kaangtanan sining natabo. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Sang nagligad man ang MAU, Municipal Agriculture Officer sang Banwait, New Washington, nga si Mr. Marlo Mabilog or Marlo Magbiro, nagpagwa man sang datos may kaangtanan sa kahalitan sang kakulangan sang tubig nga ginsupply sang NEA sa mga mangunguma sa New Washington. Diri sa pagpangalagad ta himayon ta ini banwa kay siling ko gani ang balasulon sini mga mangunguma man. May ara nga prior notice nga ginpadala ang National Irrigation Administration sa mga mangunguma nga konsiin nagapabutyag nga may ara proyekto nga ginatrabaho ang NEA sa Barangay Sigkay sa Banwait, Banga. Ining ginasugid nga bench plume daw kaparihas nga open canal pero konkreta nga magaangot sa halin sa dam dito sa Sigkay amuning mga ginatrabaho subong sang NEA nga diri ang tubig mailog pakadto sa mga irrigation canal para sa western kag eastern side sang aton probinsya. Tikinahanglan suno sa NEA nga ayuson ini para nga ang tubig nga ila iga-supply sa mga irigasyon supisyente. Tibag-o pa man gintrabaho rayang nasambit nga proyekto ginabisuhan na sang NEA ang mga mangunguma para sa sina makapanghanda sila. Pero ang problema sa mga mangunguma ta, apisar nga may ara abiso nga ginhimo ang NEA kanda, naghimo gihapon sila sang pagpananom apisar nga ti kulang ang tubig nga iga-supply sang NEA may kaangtanan sa rayang project nga ginapatigayon nanda. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Sa pihak nga bahin ang mga supporter, baw kita mo lang, ni Mayor Vincent Nabarosa kag Vice Mayor Charito Nabarosa sa Banwait, Libacao, hindi pagid nila mabaton-baton rayang mga balita nga ginadalata sa ila impormasyon angot sa mga ginapangatubang nga mga kaso sang ilang nga mga boseng. Hindi pagid ninyo mabaton ngati ang inyong nga mga ginbutuhan sang nagligad kag nagapangalagan sa Banwait, Libacao, Makara. Ginkasuhan kaso administratibo sa Ombudsman Visayas kag ginkasuhan sang kaso kriminal sa Sandigang Bayan. Bukon fake news da. Hindi nyo lang mabaton-baton ang matuod nga balita nga ginasugid ko dadisway para kinyo fake news. Isaling ko gani patihin nyo lang ang ginapatihan nyo. Wala man na iya problema ang akon man lang ginabalita ko lang ang matuod. Siling gani banwa, kung halimbawa ginasugiran ka sang matuod kag hindi mo pagpatihan, ara na iya sa imo.
Diretso mo na kung patihan mo kung hindi ang balita. Ginasugiran ka sang tama nga balita base sa mga dokumento nga ginabuyutan ta. Rayang desisyon nga ginpagwa sang Office of the Ombudsman Visayas sa administratibo nga kaso nga ginpasaka kontra kay Vincent Nabarosa, Charito Nabarosa kag Engineer Peter Orbista. Ang warrant of arrest nga ginpagwa sa Sandigang Bayan kontra sa mga natungdan nga mga akusado. Di ini matuod nga balita kay may basihan. Karon kung ginapamalibaran mo nga patihan kay ang imo ya ginapatihan, ang imo lang ginatuuhan, amo nang mentalidad sa mga personal nga mga tinuga nga ti mga estupido. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ang gin-expose naton nga problema sa DPWH sa mga ginapabiding nga proyekto. Kung hindi arranged bidding, fixed bidding nga nagakatabo. Amuning isa sa mga rasones kung nga puro substandard ang ginaimplementar nga proyekto sa aton diri sa probinsya Itaklan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Kay ang taga-Department of Public Works and Highway base sa aton pag-usisa, nagapagamit sa rayang mga kurap nga mga politiko nga nagakita sa mga proyekto nga ginaimplementar sa aton probinsya Banwa. Bilis, matapang, walang preno sa serbisyong publiko. Prangkahan agad. Amo ni may kabugusan sa aton nga mga talalupang doon sa karon nga edisyon sa pagpangalagad sa programa Prangkahan Second Edition. Nagamonitor na sa aton pagpangalagad si Madam Regina Pantuhan Naig, si Marbel Saulda, nagamonitor man sa aton kag ang pamilya sa Olda sa Libakaw. Ginatamyaw manaton ang pamilya Sunyo. Thank you sa inyo pagpamati. Pamilya Kulas kag pamilya Ilig sa Libakaw kay nagapamati na. Si Bibing Sausa nagapamati na. Daryl Pilayo Marcelino Imarga, salamat sa pagpamati. Nagamonitor na sila sa aton pagpangalagad sa Libakaw Public Market. Alas 5:55 ang aton oras, magabalik ang aton pagpangalagad pagkatapos kilamang sang importante nga mga pahibalo. Maayong adlaw. Ako si Sherry Antuarez from Iloilo. Ano man ka busy sa work, my friends and I always find time to bond and unwind. Nothing much has changed, except na sa subong, mas ginahalungan na namon ang amon kaayong lawas. I have my MX3 capsule, cholesterol and fat-free every day, and MX3 coffee na high source ng vitamin C and calcium. I am glad that MX3 is with me to help me live happier with my friends. Drin ako sa tunay, natural, at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Testingan ko man. Nagnami kid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Are you looking for the best meat products in town? Go to Navarra Food Products at Bacau Sur, Calibo, Aklan.
Navara Food Products sells pork basta kalidad, barato. Ag manami nga frozen foods, uso yun. Rutatak Navara! Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Anuman nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Some people think that choosing a modest memorial means sacrificing service. Our commitment to excellent services allows us to say that no matter what kind of memorial you have in mind, we'll provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, License in Palmer. Managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Ross Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cellphone number 0927-759-0851 or 0933-8655-498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagakatugog ka lang. DTX 500. DTX 500 has Charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mga butika. Narito na ang panibagong saya. Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Mega Fanalo. Register na sa megafanalo.com. Panool! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Same, same, pero iba. Ang pinakasikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo
Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Oras, alas 5:59. Matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Naka-standby sa linya ta si Kasimanwang Jeneline Gano sa mga natipon nga mga balita direkta sa iya area of responsibility. Report! Energy Police Report. Kasimanwang Jeneline Gano, good morning. Kasi manawa nga Carlo para sa aton karano nga maihatod nga balitaan na nirelibgon sa pwesto ro nga hepe aton karang nga Batan Municipal Police Station. Raya haya base no sa kumpirmasyon aton karang nga Aklan Police Provincial Office may kaangtanan abiraya no kaya matapos raya nga maimbulbar no sa raya karon nga kinagamo sa sangka baylihan sa maya barangay Angas sa Batan ko Biyernes no Agosto 15. Aga sa ato na bikarano nga pag-follow up sa karon nga insidente. Haya suno matano sa karon nga Kapitan ita Barangay Manopabatan si Kapitan Junel Bolivar imo abirano kasi Manong Carlo haya sangka retired police raya ro nga ama ita record nga biktima nga gin bako nga nino aga gin kaldagan ita record nga niya police captain na Ryan na Batadlan aga according matangani kana no haya wa matangani ita rambol nga natabo sa lugar dahil doana ta karang nga unga do nga binako kaya nga ni nangawat ay mga sa kaabo-abo nga mga naimbulbar abe aga nag-apuniti sa nakarang nga unga hay haman itaana taro unga ro nga gin sakit or ginakadagan abimana ni police captain Batadlan ro nga nabi karang nga unga no isang ka 25 anyos no ang gin kilaga kay JM aga sang ka Siman ako siin nga ni mga around 1 AM abinatabo no ko August 15 ro nga ray karon nga insidente kusin nga ni disperas ita fiesta una karon no sa may barangay Angas aga kusin nga ni haron nga menatabo tanga rambulan no sa aray karon nga sa panig ita record nga mga sa legal nga edad matangan ni rong record nga mga nagapuniti no sa record nga unga ni Kapitan Junel Bolivar nga ra kasi nga ginasugid nga halos sa 7 tangani or masubra pa ro nga record nga mga suspect nga nagapangbako no sa record nga biktima aga rin tangani no nga taga record nga suno pagid no sa record nga kaya barangay Kapitan Emilia de la Vega no ut aton karang nga ang sa Batan haya nagkitaon matangani si record nga hepe no aton karang nga Batan Municipal Police Station aga si Kapitan Junel Bolivar una karon sa Aklan na Police Provincial Office aga gin istoryaw tangani sandalan no ni Police Colonel Arnel Ramos no aton karang nga Provincial Director aga nagpangayoon man yan ita pasensya si Police Captain Batadlan pero diretso tangani kuno rong kaso according sa ama itaray karon nga biktima aga may una matangani no kasi manuwang Carlo nga mga video nga nagakalat no sa parte nga ni sa record nga natabo sa record nga baylihan nga ni sa maya barangay Angas ka tribal karon nga gulo nga naguntad iddo aga makita nga ni sa video nga gawagas ta kuno si COP di kato aga ginasugid nga nakainom nga ni di manaton masayra no kung matuod baga rong ray karon nga ginahambanan nga naga kalat nga rang video para pamatud-an gid baga kung duyon gid mata ro nga natabo sa raya karon nga insidente so waro iba nga to no nga mga involved sa ray karon nga ray baga nagapangbako sa unga ni Kapitan Junel Bolivar nga ra haya suno no kay barangay Captain Amelia de la Vega
hay ana ra nga pag-ataw at sumon no aga agod pag-istoryahon ra sa anda nga barangay kung alin gid man bagarong gintunaan or alin gid ginompisahan itry karon nga gulo aga para masayuran pagid rong mga embulbado no sa ray karon nga insidente agod masayuran pagid rong nagakaigo kara nga disposisyon sa ray karon nga mga naimbulbar sa ray karon nga insidente. So kasi manong Carlo makaron na padayon pa man no nga investigasyon no itaton karon nga mga kapulisan kapin paro aton karon nga Aklan Police Provincial Office saraya nga ni karon nga natabo nga ra nga insidente kasi manuwa nga Carlo. Okay. Agado yun doon nga makarang adlaw mga alas 9 no ita agahon hayarong ray karon nga mga involved no sa ray karon nga kinagamo hay magaistorya no sa aton sa barangay Angas mga alas 9 makaron ita agahon nga ni aton pagidron no kasi manuwang Carlo nga pag follow up no kung alin bagaro anda karang nga mga ginistoryahan o nakaron sa barangay aga kung alin do mga desisyon no sa ray karon nga mga imbulbado sa raya karon nga insidente. Samtang sa dugang matanaton karon nga report kasi manuwang nga Carlo hayaray karon nga sang ka babayi no nga wanted sa ray karon nga kaso nga unjust vexation haya na arestado aton karon nga Kalibo Municipal Police Station. Natabo nga ray karon nga pag-aresto no kahapon itagahon sa ray karon nga anang nga kaso no nga unjust vacation sa ray karon nga ginserbi nga warrant of arrest agaro ray karon nga akusado haya ginkilaga kaya alias Nine 40 anyos aga residente ita numan siya Aklan. Araw nga ray karon nga warrant of arrest nga may kaso nga unjust vexation haya aray may kaangtanan sa section 6 ita RA 10175 nga may criminal case number 17992 nga gin-issue agin permahan ni Honorable Nelson Jez Bartolome, presiding judge at RTC 6 branch 8 yakan sa Kalibo nga may petsa ko August 11, 2025. Aga ginarekomendahan nga ni Imora ita 3,000 pesos nga piyansa para sa anak karang temporaryo nga kahilwayan. Aga suno matangan sa atong karang Kalibo PNP hay nakapiyansa man no nga ray karon nga suspect aga ray karon nga nasambitan nga ning operasyon hay gin pangunahan it aton karang Kalibo Municipal Police Station. Aga sa dugang paginaton karang report ray karon nga utod gid nga ni rong anak karang alima aga napigtas parong nga dawong ganoy try karon nga sang kagagaki matapos nga ni nga gabuon imaw it anak karang manghod no sa may sitio Talangban una karon sa may barangay Kamaligan sa Banwa Itabatan mga alas 9 it gabi iko Lunes ra kasi manuwa nga Carlo aga ginkilaga rong ray karon nga biktima nga si Gilbert no Abayon aga anak karang manghod nga suspect hayagin kilaga mata kay Carmelo Abayon no pareho raya nga sa legal nga edad aga sa aton karang nabuong impormasyon sa record no nga nasugid ita record nga biktima nga nagainuman nga ni Sandeta na karang manghod kay ibahan no anda karang income pod aga medyo may komosyon tabaga nga guntad no sa anda karang pag iginuman bangod sa anda nga ni karang trabaho medyo nag-istorya sandara aga ko ulihit nga ni haya medyo nag-komosyon tarayan sandara nga ni una nga nagbagaywan ng record nga daywa aga sa pagbagaywan nga ni nanda kara haya nauli ta sa record nga ni nga bumuo tarong record nga suspect ita record nga itakba nga rano kasi manuwang Carlo ana ta nga ni karang nga ginabo rong record nga ana nga igmanghod aga natamaan nga ni mo sa anak karang dawunggan rason nga mapigtas ro anak karang dawunggan aga nautod pagidro anak karano nga tudlo sa anak karang alima nga ni bangod sa record nga natabo haya gagimat ang
gindakop itaton ka nga mga kapulisan no ro nga record nga suspect gindaga sa bata na PNP samtang ro record nga si Gilbert ag biktima hay gindaga man sa ospital para nga ni nga tahion ro anak karang duwonggan nga ni nga napigtas nga to kasi manuwang Carlo aga suno matanganin no sa barangay captainan daw na sa lugar hay dugin rasunan man lang ani tanda karang pagapuniti ag record nga insidente hay bangod malang sa record nga kahilong non gawa matangani ko net record sa barangay rong karon nga magmalanghod aga sa andaman karon nga pag-istorya una ko sa barangay hay waon man nagpasa ka itik kaso rong record nga biktima kontra sa nagkarang manghod kasi man nga Carlo. So rayro aton karon nga mga natipon nga balitaan maghaliniya kara sa aton nga area of responsibility Secret Patrol with kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi Manuang Jeneline Ganat Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Okay, nabatian mga biyan ang ginhatod katon nga balita ni Kasimanwang Jeneline Gano. Kita mo ni, ining natabo na naman sa Barangay Kamaligan sa Batan, mag-igmanghod na naman ang naglabanay. Dito sa San Jose, Ibahay sang nagligad, mag-igmanghod man ang naglabanay. Banwa, kita mo lang. Masyado nakainit ang panahon subong. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Puro mag-igmanghod do yung ginabalita nga naganilabanay. Bangod lamang sang hindi pag-intindihanay. Sus Mariosep. Sige, kung dira kamo masayate, suportahan kamo. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Si Marilyn Rano nagapamati na sa aton pagpangalagad. Good morning, ma'am. Si Merlin Latorre Nailgas, no? Nailgas. Good morning po, sir. Pag-reach ang happy birthday si Cheryl Mariano Nalangan sang Madalag Aklan. Salamat sa pagpamati. Si former ISBE member Chudoro Utoy Nabarosa Villorente nagapamati na. Si Ma'am Roselyn Chudusio nagamonitor man sa aton sa Mandaluyong City. Wow! Salamat sa inyong pagpamati. Kag sa iban man nga nagamonitor sa aton sa ilang mga transistor radio sa 107.7 FM, Energy FM, thank you very much sa inyong pagpakigbahin. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Naparihas ang akon ginpabutyag banwa, ang Korte Suprema nagpadala na sang subpina sa mga nagaserbing nga respondent sa rayang ginfile nga petisyon ni Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema. Nga kung siin ginaalungay ni Attorney Romulo Macalintal nga ibasura sang Korte Suprema rayang ginaprubahan nga layi ni Presidente Bongbong Marcos nga nagapaiway sa barangay kag SK election nga natalana mga biyan sa maabot nga Disyembre 1, dag-on 2025. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Sa rason nga ti hindi makita ni Attorney Romulo Macalintal ang madalom nga mga rasones kung nga ang kinahanglan ipaiway ang barangay kag SK election. Now, ang nagaserbi nga mga respondent sa rayang petisyon nga ginfile banwa ni Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema, ti ang Senado, ang Kamara de Representante, si Executive Secretary Lucas Bersamin.
kag ang Commission on Election. So kinahanglan nila magsubmiter mga abyan sang andang posisyon kung nga kinahanglan ipaiway ang barangay kag SK election. Now, kung mapaslawan ang mga respondents nga magsubmiter mga abyan sang ilak komento, ang Korte Suprema magahimo gilayon sang pinal nga desisyon. Kung bala, banwa may basihan ang pagpaiway sang barangay kag SK election nga natalana sa bulan Disyembre o kung wala. Kagun matabo nga waay sang mapag-on nga basihan, may kinamatarong ang Korte Suprema nga ideklarar unconstitutional uman rayang pagpaiway sang barangay kag SK election. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Now, sa pag-alungay ni Attorney Romulo Macalintal nga dapat ibasura, ang Korte Suprema magahimo sang ila pinal nga desisyon. Whether mapaguha sila sang temporary restraining order or status quo order. Pag-uras nga ang Korte Suprema naghimo sang desisyon, kaparihas nga mapaguha sila sang temporary restraining order or status quo order, then ang eleksyon nga gintalana sang COMELEC para sa barangay kag SK sa Disyembre 1, madayon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Sugani may posibilidad nga ang barangay kag SK election madayon sa Disyembre 1. Kay nagapati ako nga bag-o pa man ang Disyembre, resolbahon na sang Korte Suprema rayang petisyon nga gin-file ni Attorney Romulo Macalintal. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Alas 6:15 ang aton oras. Now, ining ginasugid ko sa inyo banwa nga ang Municipal Agriculturist sang Kalibo nga si Mr. Uriel Las Piñas nagpagwa sang datos nga ti mga 30% sang mga mangunguma diri sa Kalibo ang naapektuhan bangod sang kakulangon sang tubig nga ginasupply sang National Irrigation Administration sa mga mangunguma sa Banwait Kalibo. Kag suno sa kay Mr. Uriel Las Piñas nga ang labi nga naapektuhan mga abyan duyong daywa ka mga barangay. Ang barangay Andagaw kag barangay Kaano diri sa aton banwa. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita nakatutok agad. Ongoing pa ang ginahimo nga monitoring sang Municipal Agricultural Office sa mga mangunguma nga kung siin na apektuhan sang problema. May ara abi plano nga kung halimbawa maglobo pagid duyong numero sa mga naapektuhan nga mga mangunguma, ideklarar sang Municipal Agriculture Officer nga ti ang Banwait Kalibo under the state of calamity. Sa part lamang sa mga mangunguma. Ha? So pangutana diri, anong basihan para nga ideklarar ta nga ti under the state of calamity? Bangod kay may mga mangunguma nga naapektuhan sa rayang water shortage. Bangod kay way sang tubig nga gintao ang National Irrigation Administration sa mga mangunguma diri sa Kalibo. Banwa? Now, hindi lamang ang Banwait Kalibo duyong nagaproblema. Bisan ang Banwait New Washington, sang nagligad ginsugiran ko kamo, nga ang nagaserbi nga Municipal Agriculture Officer, nga si Mr. Marlo Magbiro nagpabutiyag, nga ti mga 11.8 million pesos ang danyos. Mga biyan, sa mga mangunguma, bangod sang kakulangon sang tubig nga gintao
sa National Irrigation Administration sa mga mangunguma banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Kaghalos 8 ka mga barangay sa New Washington ang apektuhan. Barangay Candelaria, Kawayan, Barangay Dumagit, Ginbaliwan, Barangay Hugas, Mataphaw, Barangay Pulo, kag Barangay Poblasyon, Banwa. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Ang Banwait, New Washington may ara 227 hectares palayan, no? Nga kunsiin ginapatihan sang municipal agriculture officer nga si engineer si Mr. Marlon Magbiro nga ti ang gina-harvest sa mga mangunguma nagaabot sa mga 18,160 kabans. No, pag nag-harvest ko amo nakadamo ang naha-harvest sa mga mangunguma nga palay. Pero sa makara ang na-harvest lamang mga 9,080 kabans. So halos katunga. Di ba? Kung imo isip-isipon, banwa. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Now sa aton investigasyon, ginhibalo naton sa National Irrigation Administration. Kung bala may ara sila nga prior notice sa mga mangunguma bag-o pa man duyong pagtrabaho sang ginasugid nila nga proyekto sa Barangay Sigkay sa Banga. Rayang ginasugid ko sa inyo nga Bench Plume. Ang butsilingon sini, concrete canal pero dako siya, nga kung sin amuning masawo sang tubig halin sa dam, nga kung sin nagaangot sa mga irrigation canal diri sa aton sa eastern side kag amuman sa western side. Ginhimo rayang project nga ras ang National Irrigation Administration para masuplayan sang tubig ang mga mangunguma. Nga kung siin nagaproblema bangod gani nga ang iban wala tubig, ang iban may tubig. So para nga ma-resolver ang problema, amuning isa sa mga proyekto nga ginplano nila para matagaan sabat ang kakulangan sang tubig nga ginapangatubang sang mga mangunguma sa western kag eastern side sang Aklan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Now, bag-o pa man, ginsuguran ang proyekto sang National Irrigation Administration. May ara na nga prior notice nga ginpadala sa mga mangunguma. Nga basi kung hindi kami makasupply sa inyo sang tubig, kaya ginatrabaho naton rayang proyekto nga ra. Duyong notisya nga ginpaabot sang National Irrigation Administration in advance sa mga mangunguma para magpaminsar sila kung bala matanom sila o kung hindi. Ang butsilingon sini, ginsugiran na kamo sang National Irrigation Administration nga may ara problema kung magtanom kamo kay way kami tubig nga itao sa inyo. So nakadepende sa inyo kung matanom kamo. Kay siling sang National Irrigation Administration magalawig sang 3 kabulan o 4 kabulan o 5 kabulan bago matapos ini mga proyekto nga ginatrabaho subong. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Here comes, nagdesisyon ang mga mangunguma nga magtanom bisan pa nga ginotisihan na sila sa National Irrigation Administration. Nagabot sa punto nga nagkaproblema. Kaya man ang mga mangungumatan naga-ekspektar nga ari na kita sa panahon sa tag-ulan, so bisan hindi pa mag-supply sang tubig ang National Irrigation Administration kanda, kay tingulan na, hindi man sila mamroblema. Karon kay way ulan, anong natabo? Namyerde sila. Kay kalabanan kuno sa mga talamnan, nagkalasunog kay way sang tubig. So sinong basulon ta diri? Okay lang tani kung way kamo pag-abisuhi sa mas temprano sang National Irrigation Administration. Ti silang basulon ta.
Pero kay may ara sila notisyang ginpaabot sa inyo bago pa man ang konstruksyon nga ginahimo nila sang ilang mga proyekto, kamo na karon ang may problema. Kamo nga mga mangunguma. Now, gareklamo ang mga mangunguma sa andang mga municipal agriculture officer nga muning sitwasyon nila. Then ari na ang mga taga-Mau, nagawawaw, parehas diri sa aton sa Kalibo, ang nagaserbi nga municipal agriculturist officer nga si Yuriel Aspinias nagpabutyag nga may posibilidad nga ideklarar nila under the state of calamity rayang natabo sa mga pananom sa mga mangunguma sa Kalibo. Banwa, ideklarar naton under the state of calamity kag pagkatapos ano? Buligan taning mga mangungumata nga matigang bagol. Kaya ginabisuhan na sila nga hindi ka mo magtanom anay kaway tubig nga ihatag sa inyo. Nagtanom sila. So karon kay naapiktuhan ang ila pananom. Ari na naman. Kinahanglan naman naton tabingon ang pundos ang gobyerno kag tawan sila. Sus Mariosep. O isang dapat basulon diri ko ni mga mangunguma. Kaway nila pagsunda duyong ginsugid sa ila sang National Irrigation Administration nga kung pwede nanay kamo magtanom, paiway anay kamo sa pagtanom. O hindi gani, magpangita kamo sa iban nga alternatibo. Kung hindi pwedeng palay, pwede man ang munggo. Kung hindi pwedeng munggo, pwede man anay ang sandiya lang ang itanom ta. Mintras tanto waway pasang tubig nga magahalin sa National Irrigation Administration. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Kag dapat ang mga municipal agriculturist officer, dapat nag-intervener kamo. May problema ang mga mangunguma, anong sarang mabulig sang inyo opisina? Kaway sang tubig nga iga-supply ang National Irrigation Administration. Karon, pag-abot sa datos nga may problema, mayad kita paguha sang datos nga muni katako ang naperwisyo sa mga mangunguma, porbida. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Anong gusto ta matabo? Ideklarar ta naman under the state of calamity kag pagkatapos ang pundo iyang ginpain para sa ila kung may ara kalamidad gamiton ta? O isang kalamidad Anong kalamidad nga nagsulod sa aton iya sa Aklan? May bagyo? Ano? May El Nino, may La Nina. Kaya mo ning kalamidad nga gina-expectar naton nga pwede maghalit sa aton mga pananom. Di ba lang kung magsiling kita, state of calamity, act of nature, sobrang nga tag-ilinit, El Nino phenomenon, nagkalasunog ang aton mga pananom. Okay, pwede na iya makonsiderahan. La Nina, grabe ang pag-ilinulan, nagbilinaha, nagkalasamad ang mga pananom, pwede naton makonsiderahan. May bagyo nga nagsulod, nagkalasamad ang aton mga pananom, pwede makonsiderahan, then pwede naton i-declare under the state of calamity. Pero kaparihas ini, nga ang National Irrigation Administration na pabutya nga hindi kamo namon masuplayan sa tubig kay may mga proyekto kami nga ginatrabaho subong. Pero ikaw nga mga mangunguma ginpilit mo gid nga magtanom apisar nga may ara na nga prior notice kimo, then pwede ba lang nga gamiton naton nga rason para sa pagdeklarar sang under the state of calamity? Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Paminsara, Mr. Yuriel Aspinias, ining inyo plano. Kay suno sa imo kung magdamo pagid nga mga mangunguma ang mag-report sa imo opisina nga nahalitan sila bangod sining kakulangon sang tubig nga gintao sa ila sang National Irrigation Administration, din hindi malayo matabo nga ideklarar nga under the state of calamity rayang hitabo nga ra. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Hindi bala ining mga mangunguma nga ra, gin-advisa naton sila nga kung pwede magkuha kamo sang insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation.
Di ba lang ginaobliga naton sila nga ipa-insured nyo ang inyong mga talamnan. Kuha kamo sang insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kay kung may ara nga kalamidad, kag nahalitan ng imo pagpanguma, then may ara nga igatao sa imo ang Philippine Crop Insurance Banwa. Ay, ang iban sa inyo wala man, tig-aman bagol. Kaya man para sa inyo, way man kamo nahakat kung may kalamidad, kag mahalitan ang inyong mga panguma. Subong, gobyerno na naman ang aton pasawuon sang inyo problema. Kamu iyang may problema kay kung abisuhan kamu ay kamu gapati. Ha? Kung hambalang kamu ay kamu nagatuman. Nagahimo lang kamu sang inyo desisyon karon kay may problema ang inyo pagpananom. Matayabaw na naman kamo kag magsiling nga may problema kami. Do kamo lang yang permi ginaayudahan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Alas 6:29 oras ta pagbalik ko banwa, madamo pa kita sa mga tupiko nga tandugon sa aton pagpangalagad. Pagkatapos gid lamang sini. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko at tubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Husay malasakit, ihatag sa pag-alala. Husay malasakit, ihatag sa pag-alala. Alagang Unilab yan. Sa 80 katuig, kini ang Alagang Unilab para nimo. Alagang Unilab yan. Mega Panalo, laro mo, trip mo, saya't sigla. Abot sa'yo, sa bawat pindot, simula ng swerte mo. Mega Panalo, ang saya dito. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee. Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. 3 beses na ako na-atake. Kahit umiinom ng maintenance, na-atake pa rin. 230/180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang dami daw nila. Kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Diba? Amazing! Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan? Sa rice coffee! Punta na sa mga suking butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo,
mo, huwag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabaka sa mga butika. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visio. Ang visio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan kugid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ninjampe Aqua Syrup. Ako po si Sara Geronimo Guidicelli, singer, actor, and performer.
Like any other instrument, I have to take care of my voice. Lalo na po, pag nafe-feel ko na scratching throat ko at magkakasakit, when I take Ninjom Pepakwa syrup, it immediately soothes my throat, relieves hoarseness, cough, and it expels phlegm. Kaya I always have one in my bag and at home para prepared for any urgent need. Ninjom Pepakwa syrup, my #1 choice. Ninjom Pepakwa syrup, care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide. Idol, may sakit kaya tang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Oras, alas 6:38. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Pabalik kita sa aton nga pagpangalagad. Naga-monitor na sa aton si Jomel Perez. Good morning. Natalio Pluro. Nagapamati naman sa aton pagpangalagad. Si Barangay Kapitan Roberto Villanueva Subiaga. Nagapamati man sa aton si Andrew Magalit. Rosalie Tumbagahan. Nolita Cortiz sa Barangay Kaano. Diri sa aton sa Kalibo. Si former ISBE member Aguila Dudoy Mayuga sa Banwa Itlibagaw, no? I-check naton mga abyan si Vanessa Paderes. Ini may kaangtanan sa natabo nga may ara nga salakyan nga naglumpat iya sa may talamnan. O hibalon ta ang detalye kaya kaupod si Kasimanwang Vanessa Paderes. Prangkahan live report. Yes, kasi Manuang Carlo, live kita makaroon niya sa may sitio Talipapa, di kara sa may barangay Puok, iya karon sa may Banwa Itilibo ko sa siin nga ni. May isang kasalakyan kara kasi Manuang Carlo nga nag-overshoot sa talamnan, nagtatag kara nga na buong impormasyon, maghalin man sa mga saksi or sa mga residente sa lugar. O ginasugid na kara nga road driver, itry kara nga itom nga salakyan hay isang kababayi, ag may anaman karon nga sakay nga daywang bilog man kagaki. Ito ko sa darahalin kasi Manuang Carlo sa may Puok Jetty Port. Kung sa siin nga ni inasandaron sa impluensya ita makahilong nga ilimnon rason nga gumapaw andakon nga ginamaneho nga salakyan di kara sa may kilid it karasada di kara tangali dumiretso sa katagamnan di kara sa katangkungan anda kara nga nadagasa kasama gidanga di kara rukural ita mga panimagay sa kara nga area kasi Manuang Carlo wa patangan man nakabalik ro tag-iya ita raya karanga salakyan ag nagpahatod kuno sandara sa may barangay Tambak ito sa Banwa ita New Washington. Gintawagan niya man naton aton karanga katapit kapulisan iya sa Kalibo ag makaron ginahungat lang naton sandara nga mag-abot sa aton karanga area ag tandangan ni karon nga pag-imbestigar man angot sa raya karanga aksidente kasi Manuang Carlo. Tiway man sa may napilasan sa duyong nasambit nga aksidente? Sa ato man karay nga pag-obserba kasi Manuang Carlo hay wa mataman pero rukural aro nasama kira kasi Manuang Carlo. Okay. Way man sa mga tawo da sa lugar sang maglumpat ining nasambit nga salakyan sa talamnan? Uwa man kasi Manuang Carlo kasi nga ni around 4 AM alas 4 kay net aga-aga nataburen dahil karang aksidente namugtawan man lang man do pila ka mga residente sa lugar nga raya nga ni pagguwananda nakita ko nandaro yung salakyan iya sa gilid karon ni karsada nga gumapaw ang dumiretso tangali kara sa katangkungan kasi Manuang Carlo. Okay, hindi pa nakilala kung sinong driver sang duyong nasambit nga salakyan nga lumapaw sa karsada? So far, makarakas Manuang Carlo uwa pa, pero ratong ginabong information, hay driver, itry ka nga salakyan, hay bayi. Babayi. Okay, sige. Ang una sandara kasi Manuang Carlo sa impluensya, ita makahigilong ilimnon. Ba, nagpasubra gid santay, alas 4 itagaaga daw sa agahon na gid masyado nga ipauli doon.
Kita mo lang nasubra sa pangalipay. May gani kay bukon man gid it grabe do yung natabo kanda. Oo, di kara man lang man yan isandara sa may kilid it karsada. Wa mataman nga ni kara na alin rong sakay. May kara nga driver it sakyan kasi Manuang Carlo. Okay, salamat. So rin daton nga mga maihatod nga balita maghaliniya sa aton nga area of responsibility sa Kait Patrol with kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi Manuang Janilyn Gana Kuman si kasi Manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palangga ko. Prangkahan Live Report. Okay, nabatian mga abiyan si kasi Manuang Vanessa Paderes sa rayang natabo nga ti nag-overshoot, no? Lumapaw imaw sa karsada, nanaog imaw sa talamnan. Bangod gani nga ginapatihan nga duyong nagadrive itirayang nasambit nga salakyan, ara sa idalom sang impluensya sa makahulubog nga ilimnon. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Buot sing hinon, hilong agay. Tiyan mo gid na ang masami nga nagakatabo kay kun hilong ka wa ka na sa imo husto nga panghunahuna lapaw kagid sa dalan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin sapagkat walang takot. Prangkahan. Ginrelieve na sa iya katungdanan rayang nagaserbe nga acting chief of police ang Batan PNP nga si Police Captain Ryan Batadlan. Pagkatapos nga ginreklamo imaw ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar sa Aklan Provincial Police Office sa duyong ginaaligar nga pagpanakit na sa unga sang Barangay Kapitan nga si GM Bolivar Banwa nga taga Barangay Manop sa Banwait, Bataan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin sapagkat walang takot. Prangkahan. Makara si Police Lieutenant Darius Padilla ang nagaserbi nga OIC Chief of Police sang Batan PNP. Ang pangutana paano nag-abot sa punto nga ginsakit banwa ni Police Captain Ryan Batadlan rayang unga ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar. Amo nang isa ka pangutana nga gusto tatagaan sang sabat para sa impormasyon nyo. Kabalo kamo sang tinalikdan nga pizza 15 sining bulan it Agosto ang Barangay Angas Batan nagselebrar sang bisperas sang ila kapistahan. So may ara nga pabayli sa covered court sang Barangay Angas. Ang Barangay Kapitan sang Barangay Angas, rayang si Kapitana Amalia de la Vega, no? Amelia de la Vega. Ginimbitahan nandado yung Barangay Kapitan sang Barangay Manop nga si Barangay Kapitan Jonel Bolivar. Ngati kon bakanti ka, bisita ka sa amon pabayli. Kaya may pabayli kami sa bispera sang kapistahan sa Barangay Angas. Di normal man lang na. Ngati kung halimbawa ang kapitan ang nagaimbita sa imo, hindi kagid makapamalibad. Di kundi may ara ng mga table sa sulod. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Kaya nag-fundraising ang barangay para sa kapiestahan, ti may ara na lululamisa-lamisa kung nagapabayli. Bayad ka 1,500 or 2,000, may isa ka kahon nga beer, may isa ka bilog nga litson nga manok. Di ba? Amo na nagkakatabo kung may ara nga table sa oras ang binayli. Di sa Kapitan Jonel Bolivar, nag-abot sa Barangay Angas, kaibahan niya ang iya unga nga si GM Bolivar, 25 anyos ang pangidaron, kag siman imaw. Karon, may kaibahan pa si Barangay Kapitan Jonel Bolivar nga mga ginasaligan niya, arat ng iyang nga mga bull bodyguard, tiabot sila to sa covered court sa Barangay Angas, ginturo sa ilan ni Kapitana de la Vega ang ila lamisa, ginasistihan ni Barangay Kagawad Jose
Patron, nga diri kamo kapitan, diring table nyo, o ara ng inyo beer, ara ng inyo pulutan. Karon, sa katong-anan sang binayli, ining bata ni Kapitan Banwa, ni Kapitan Jonel Bolivar, hubog na. Siging banat, mansiman, daw uhaw-uhaw kagi sa ilimnon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ti mga alauna pasado na, pitsa 16 na. Di ba? Okay. Ining bata ni Kapitan nga si GM Bolivar nagguwa sa binaylihan. Pag-abot niya sa guwa, kay kumo nakainom, medyo maangas na ang dating kay man. May kwarta, ikaduha ga panalig kay ang iya tatay barangay kapitan sa barangay Manop. Dito sa guwa sang covered court, may ara siya nga nakapurpiya. Nagahingalan mga abyan sa kay John Lloyd nga taga-dira sa barangay Angas. Nangin mainit ang ila pagbayluhanay sa mga sugilanon. Until nag-abot sa punto nga may kaibahan rayang si John Lloyd nga kapurpiya sang bata ni Kapitan nga nagpalapit kag pagkatapos ginsapok rayang si GM Bolivar. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Pagkatapos sang duyong nasambit nga pagpanapok, di kundi bato na si GM, kaman, gintampuyong kada ko di bato ka, ay ti kay kaabo-abo sa mga taga-angas nga mga pamatanon nga arada sa lugar, tigin ginkuyog imaw, ginbuliganan imaw. Karon, nakabati si Barangay Kapitan Jonel Bolivar nga may ara nga kinagamo sa gwa sang binaylihan. So nagrehistro sa pinsar niya ang bata niya ato sa gwa sang binaylihan, gani nagdali-dali man. Rayang si Barangay Kapitan Jonel Bolivar nga magwa sa binaylihan. Kag sa pag-abot niya sa lugar, nakita niyang iya unga Banwa nga ara sa binit nga nagakover samtang nga ginabayo, ginasipa sang pipila ka mga pamatanon. Banwa! Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. So ang ginhimo ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar, ginpalapitan niya. No? Ginhakos niyang bata niya, kay luyag niya dalhon sa sulod sang covered court. Pero bisan kuno siya, nabakulan pa. No? Pero natigayon niya nga madala ang iya unga pasulod sa covered court, mga biyan, sa sulod sa pinaylihan. Ang mga barangay tanod sa barangay Angas nga assign sa binaylihan amutong nagsirbi nga mga manugtambag. Pero identify nila kung sino ang na-involve sa duyong kinagamot. Now, sang ara na sa sulod sang binaylihan ang unga ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar nga si GM Bolivar. Banwa, medyo nagwaras. No? Ti isog naman buot niya magwaras kay man ara na sa tatay niya. Gapati siya nga ti may ara na siya sang kaapin. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Mga 15 minutos ang nakalipas pagkatapos ang duyong kinagamo, nag-abot sa sulod mismo sang covered court duyong OIC Chief of Police or Acting Chief of Police ang Batan PNP nga si Police Captain Ryan Batadlan. Ginpangita niya rayang unga ni Kapitan Jonel Bolivar nga si GM Bolivar. Para nga sugilanunon kunta. Nangayo man siya permiso sa amay, kay man magkilala man sila eh. Nangutana siya kay Kapitan Jonel Bolivar kung siin ang unga niya. So ginturo man ni Kapitan Jonel Bolivar si GM Bolivar nga tutos binit. So ginpalapitan kuno sang Chief of Police. Kag pagkatapos mga abyan, kinagdagan. Anong busilingon sa kinagdagan? Hinapok? Okay. Daw gindibdiban, no? Hinapok siya sa iya dughan.
Banwa. Tinakita gid ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar ang ginhimo ni Police Captain Ryan Batadlan sa anang unga. Kag dito nag-react ang Barangay Kapitan nga si Jonel Bolivar. Nga aging sakit mong unga ko. Banwa. Ti may ara man rason nga ginhimo do yung Chief of Police. Kay man nagapati ang Chief of Police nga si Ryan Batadlan na sa impormasyon nga ginrelay sa iya sang pipila ka mga pamatanon kag mga bystander sa lugar nga ang naghimo sang una nga tikang para sa kagamo nga nagluntad duyong unga ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Ang balita nga ginpangsitaman niya yung mga pamatanon to sa gwa ay ti kundi gin pulihan imaw. No? Tibot siningon siya ang nag-umpisa sang gamo bukod do yung mga pamatanon nga ara sa palibot. Kay mabudlay man patihan nga kursunadahan ka lang kag pagkatapos sakiton ka sa mga pamatanon nga ara sa palibot kunway ka man lang sa may ginhimo. But siningon may ara ka nga ginhimo, that is why ginpulihan ka sa mga pamatanon, di bala? Barwa, simple gid lang na nga pag-analisar. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Kung ikaw ang Chief of Police, ang Batan PNP, ginreport sa imo nga may ara na tabo nga kinagamo sa binaylihan, siguro ang imo gid man himuon makadto ka sa lugar para mag-usisa. Kag nagapati ako bag-o pa man magsulod sa binaylihan, rayang Chief of Police, nag-usisa na siya kung anong nagkahanabo sa gwa. Kag may ara nga nakaturo nga ang nangindahilan sa duyong kinagamo ang bata ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar nga si GM Bolivar. Okay, kay kumo nadibdiban banwa sang Chief of Police rayang unga ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar, so nagka-interes siya nga pasakaan sang reklamo rayang Chief of Police sa Aklan Provincial Police Office. Sa report nga nabaton ta, nagpatunga na si Police Colonel Arnel Ramos ang nagaserbi nga Provincial Director sang Aklan Provincial Police Office sa rayang problema. Gusto sang Provincial Director nga isettle na lang. Mga biyan, ugaling lang, si Barangay Kapitan Jonel Bolivar, hindi niya mabaton-baton ngang iya unga ginsakit mismo sa iya at tubangan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Amoning mga bagay nga nagkahanabo sa Barangay Angas ang tinalikdan nga pizza 15, pizza 16 sa rayang bulan it Agosto dag-on 2025. Now, ang ginakatingalahan ko diri amoni, ang binayli ara pa, may mga bisita ang barangay nga ginimbitahan. Haman wala na ang kapitan sa venue. Temprano pa ang kapitan na nago. Nga supposedly kay may mga imbitado kamo, dapat ara man ang imo presensya. Pero hindi naman mabasol ang kapitan kay man piyesta sa ila pagkaaga, so kinahanglan niya man magpreparar. Gagigintaon niya ang responsibilidad sa kay Kagawad Jose Patron. Kagrayang kagawad nga si Barangay Kagawad Jose Patron, nagatestify nga nakita niya man ang ginhimo mga abyan ni Police Captain Ryan Batadlan sa duyong unga ni Barangay Kapitan Jonel Bolivar nga si GM Bolivar. Nakita niya duyong ginhimo sang Chief of Police nga ti kinagdagan niya duyong nasambit nga unga. Karon, ini nga mga bagay kung pinsaron mo kagamay gid lang sini. Hindi man kinahanglan gid padalman. Kay man nahimo man lang sang Chief of Police ang Batan PNP ni Police Captain Ryan Batadlan nga ti dibdiban do yung nasambit nga unga. Kay man siya ang ginaturo nga pasimuno sang kinagamo. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan,
pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Nasairan man ni Barangay Kapitan Junel Bolivar ang iya unga, ang batasan sang unga niya nga si GM Bolivar nga kun makainom gani nagaorsa man ang kabayo. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 6:58 ng aton oras, bago kita magtakop diri sa aton pagpangalagad o ginaimbitahan kamo sang local government unit sang Banwa Kalibo, mga kalibunhon, nga i-witness ang inaugurasyon sang Gumborsa Park. No, subong adlaw ni. That is why sarado da sa may area nga kung siin dira ginpahamtang rayang Gumborsa Park, no? Ginapabugal sang LGU Kalibo nga ti manami na ang Gumborsa Park subong ikumparar sang nagligad. Kay man may ara nga ginhimo nga pagbag-o. Banwa ti subong nga adlaw natala na ang inaugurasyon. So gani kung luyag nyo i-witness, pwede ka mo magbisita da sa lugar, kag dira makita nyo, ara da si Mayor Joris Socro, ara da si Vice Mayor Philip Kimpo, ang mga sangguni ang bayan member sang Banwa Kalibo nga lunsay masaligan, no? Ara da si SB member Rex Bautista, na masaligan nyo na sila. Ara da si SB member Kichi Loses, si SB member Rema Ribaldo, arada, ini mga gwapo nga mga SB members ang Banwa Kalibo. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Tibantayan nyo sila. And then kung may ara kamo piyesta, tagahan nyo sila sobre matong sulisit, anay sir. Nagapamati man sa aton si Ma'am Lorna Subiaga sa Libakaw, si Kagawad Jose Rinzi Sorilia, si Armalin Ratay, nagamonitor man sa aton, good morning. Nagapamati man si Artlin Jorge, no? Good morning sa imo. Good morning man sa kay Vince Imahe. So, kita mo hindi na image ha. Si Vince Imahe nagapamati, si Kristan Ang Suarez. Okay. Sa iban pa nga mga nagamonitor, salamat sa mga nagamonitor sa ilang mga transistor radio sa 107.7 Energy FM. Thank you very much. Way nakita oras sa aton pagpangalagad. Nagapasalamat gid ako sa inyo uman nga pagsubaybay, pagpakig-upod sa aton programa, pagsalig sa aton programa. Hinagabalikay kita. Ini mga supporter ni Mayor Vincent Nabarosa kag Vice Mayor Charito Nabarosa nga hindi pagid makamove on, amat-amat na kamo nga magpati sa balita bukon kay fake news da. Sa gihapon ako ang inyo kasimanwa Carlo Padilla Asturias. Tubtob sa liwat nga pagpangalagad, good morning and bye-bye. Prangkahan.